Hollywood TV. Masaya at nakangiti niyang ipinasa kay Mrs. Caballo ang kanyang answer sheet. Saglit nitong pinagmasdan ng kanyang papel. Pagkway, nasagutan mong lahat ah. Ang bati nito, ngiti-ngiti pero ngiting aso. Hinulaan ko ma'am. Ang may biro niyang sagot. Umiling-iling lamang ito. Matapos niyang maipasa ang papel ay agad niyang hinanap ang estrangherong estudyanteng parang hulog ng langit na tumulong sa kanya. At nakita niya itong lumalakad palabas ng classroom. Agad niya itong sinundan. Mister, ang tawag niya. Agad naman itong huminto sa paglalakad hanggang sa magkaharap sila. Ako ba ang tinatawag mo? Ang tanong nito. Ikaw nga at hindi ako maaari magkamali. Ngumiti ito, ngiting parang totoy. Lalo siya nagwapuhan dito. Isa sa uli ko lang sana yung ballpen mo. Ang sabi niya sabay bigay ng ballpen. Ah, oo nga pala. Sabay kinuha nito at inipit sa librong dala. Salamat ah, pati na rin sa answers. Ang nakangiti pa rin niyang wika habang naglalakad sila sa pasilyo. Saka mo ako pasalamatan kapag nakapasa ka na. Parang bigla agad niya itong nagustuhan, ngunit hindi sa pisikal o sexual na dahilan. Somehow, parang nadama niyang katulad niya itong prangka, palabiro at wild-spirited. Nagmamadali ka ba? Ang tanong niya rito. Hindi naman, bakit? Tara, merienda tayo. Ikaw ang taya? Sure. Magmerienda ka mag-isa mo. Nagulat siya sa tinuran nito. Ang buong akala niya ay tinanggihan na siya nito. Gusto ko kanya-kanyang bayad. Okay sa'yo? Ang sabi nitong nakangiti. At natawa na lang siya. Shall we? Sa maliit na kantin ng kanilang school sila nagmerienda. Soft drink lang at tinapay ang kinain nila dahil yun lang naman ang available na tinda sa kantin nila. Kabadong-kabado ka sa exam kanina ah, ang sabi sa kanya nito. Nakita mo naman di ba? Nalita ko. Importante ba sa'yo ang battery exam na yon? Syempre naman, gusto ko atang makarating ng second year. Iyon naman pala eh, bakit ka nagpalit? Nagkamot siya ng ulo. Nagdisko ako kagabi eh, inumaga ng uwi. Tinanghali ng gising. Natawa ang lalaki. Ibang klase ka rin no? No, I'm just like anybody else. Kaya lang ako, hindi ko hinahayaang makasagabal ang anuman sa bagay na gusto kong gawin. Eh di para mo na rin sinabi sa akin na mas mahalaga sa iyo ang magdisko kaysa makapasa sa battery exam. No, para sa akin, importante ang dalawa. Umiling-iling na lang ang lalaki. Ikaw, gaano ka-importante sa iyo ang battery exam? All I can say is, I must pass it. Ibig mong sabihin, ganun ka rin kadesperado maging nurse ah. Pero, bakit? At bakit hindi? Look, wag ka sanang ma-offend ah, pero wala sa tipo mo mag-nursing. Anong ibig mong sabihin? Lalaking-lalaking tindig at dating mo. Dapat sa'yo yung mga kursong may kinalaman sa engineering o kaya yung mga business administration na yan. Wala naman sa itsura ang kursong gusto mong kunin eh. Kung sa bagay, pero anong sabi ng tatay mo sa pag-nursing mo? Wala. Wala? You mean okay lang sa kanya? Hindi. Wala, meaning wala akong tatay. At nun siya biglang natahimik. Okay lang yun, matagal ka nang tanggap. How about your mother? Siguro naman ay may nanay ka. Of course, lahat naman ng tao may nanay. Oh, eh anong comment niya sa pag-nursing mo? I think she liked the idea. Syempre, babae eh. Kine-question mo ba ang mga kamatsuhan ko? Muli siyang natawa. Hindi naman, curious lang akong malaman. Bakit? Ikaw, ano ba reaction ng parents mo sa pag-nursing mo? How the bell would I know? Isang nasa Cebu at isang nasa Amerika. You mean? Oo, magto 2 years nang hiwalay ang parents ko. I guess we all have our family secrets. But not anymore. Iyon lang at marami pa silang bagay na pinag-usapan. Minsay personal, minsay kalokohan.
Pero ang maganda sa usapan nila ay laging hindi seryoso kahit mabigat na usapan ng paksa. Attracted siya sa lalaki na mukhang attracted din naman ito sa kanya. Pero habang nag-uusap sila ay parang walang halong sexual excitement na madalas niyang madama sa lalaking may magandang physical appearance. Para bang naa-assume agad ng kanilang isipan na hindi sila ang tipo ng mga taong magiging lovers o lalagpas pa sa limitasyon ng pagkakaibigan. Marami silang pinagkapareho ng lalaki. Gaya niya, may malaya itong pag-iisip at paghahangad na gawin ang naisin niyang isip. Liberated ito at open pagdating sa paksang sex. At higit sa lahat, palabiro ito. Kung may isang bagay man silang hindi pinagkakapareho, iyon ay ang mental capacity nito. Matalino ang lalaki, bawat salitang lumalabas sa bibig ay may sense. At bagamat maraming personal na bagay itong nai-share sa kanya ng araw na iyon, lalo lamang iyon nagpadagdag sa pagkamisteryo ng pagkatao nito. Kaya't na maghiwalay na nga silang dalawa ng araw na iyon, parang hindi pa man din ay kinakasabikan na niya ang muli nilang pagkikita. Dahil sa wakas, nakatagpo na rin siya ng lalaking maituturing na kaibigan na bukod sa nakakaunawa sa kanya ay parang walang sexual na interes ito sa kanya. "Do you have a phone number?" ang tanong niya habang lumalakad sila palabas ng kantin. 051672 ang agad nito sagot. "Wait, mahina ako sa pagsasaulo ng numbers. Isusulat ko." At agad niyang inilabas ang ballpen sa bulsa. Pagkway, "Okay, ano nga ba?" Muli nitong inulit ang numero ng telepono. At agad naman niyang isinulat sa palad ang numerong iyon habang gamit ang ballpen. Taka lang siyang pinagmasdan ng lalaki. "Bakit?" ang tanong niya. "Hindi ba yan yung ballpen na gamit mo kanina?" "Oo, pero sabi mo wala ng tinta yan, hindi ba?" Bigla siya natigilan at naramdaman na lamang niyang umiinit ang puno ng kanyang mga tenga habang pinamumulahan siya ng pisngi. Booking na siya. "Okay, aaminin ko. Strategy ko lang yun para makilala ka," nauutal na sabi nito. "Why?" ang tanong nito. "Dahil crush kita, that's why," ang walang kagatol-gatol niyang sagot. Ganun ba? Don't worry, crush din naman kita, kahit konti." At sila'y nagkatawanan. "So, paano? See you na lang?" "Laura, my name is Laura Dasal." Sabay inabot niya ang kamay dito. "And I'm Erich Bustamante." Nag-shake hands sila. Pagkway, friends? Friends. At doon nga nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Biyernes dumating ang sulat, ngunit linggo na ng umaga niya natanggap. Buong weekdays kasi ay nasa eskwelahan siya at sa dormitory na malapit sa eskwelahan siya umuuwi. Tuwing Sunday lamang siya umuuwi ng kanilang bahay para sa weekly family reunion nila. 8 sila sa pamilya, 6 silang magkakapatid at siya ang bunso. Lalaki ang panganay, pangalawa at pangatlo niyang kapatid, at ang pang-4 at pang-5 ay mga babae na. Bawat isa ay tapos na sa pag-aaral at kasalukuyan nagtatrabaho. Ang mga kapatid niyang lalaki ay may pamilya na, habang ang panganay niyang kapatid na babae ay paalis-alis na lang ng bansa nang dahil sa trabaho. May kakaibang dugong nananalaytay sa pamilya nila dahil sila ang pamilya ng mga doctor, scientist at chemist. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mga surgeon. Ang kanyang panganay na kuya ay isa ring doktor na sinundan ng isang chemical engineer, isang biochemist, isang aspiring scientist at isang psychiatrist. Siya na lamang ang tanging nag-aaral sa pamilya. At tulad ng nauna sa kanya, pagdodoktor din ang kanyang kursong kasalukuyang tinatapos. Nasa 2nd taon na siya ng medicine proper at kasalukuyang hirap na hirap. Marahil maituturing niya ang sariling tira-tira na lamang ng kanyang mga kapatid. Dahil sa totoo lang, siya na yata ang pinakabobo sa mga ito. Pinagmasdan niya ang sulat na inabot sa kanya ng sinundang babaeng kapatid. Sa pagkakabasa pa lamang niya ng kanyang pangalan at address sa likod ng envelope ay kinabahan na siya. Pamilyar ang handwriting niyon. Agad niya binuksan ang sulat habang ang kanyang papa at 3 lalaking kapatid ay nag-uusap sa sala.
At ang kanyang mama naman at dalawang kapatid na babae ay nasa kusina at naghahanda ng pagkain. Tanging siya lamang ang nasa terrace na nag-iisa. Dahil sa simulat sa Paul, pag-iisa na ang kanya naging kasama. Hindi siya close sa mga kapatid o magulang. At wala rin naman siyang kaibigan sa kasalukuyang pinapasukang eskwelahan. Natatandaan niya, ang huli niyang pakikipagkaibigan ay noong nursing student pa siya. At malakas ang kutob niya, ang isa sa mga kaibigan niyang iyon ang nagpadala ng sulat na ngayoy hawak niya. Marahan niya yung binuklat at tahimik na binasa. Julio, bago ang lahat, sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Siguro mabibigla ka kung bakit sumulat ako sa iyo ngayon. After all these years, saglit lang niyang binasa ang sulat, ngunit agad ding inulit. Hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi sa nilalaman niyon. Ang nag-iisa niyang itinuturing na matalik na kaibigan, si Erich, patay na. Kilala niya si Erich. Kung may isang tao mang nagturo sa kanya ng kalokohan, iyon ay walang iba kundi ito. Siraulo ito at palabiro. At ang huling balita niya rito ay nag-abroad sa Amerika matapos makapasa sa CGFNS. Hindi kaya isang biro lang ang liham na ito ang naisaloob niya. Ngunit sulat na Erich ang penmanship sa liham at ang bawat salitang ginamit, ukmang-ukma sa pagkatao ni Erich na nakilala niya. Agad niyang tiniklop ang sulat, ipinamulsa, pagkway lumakad siya patungo sa kanyang silid. Naghahalongkat siya ng mga lumang gamit, ngunit hindi rin natagpuan ang hinahanap, kaya't ipinikit na lamang niya ang mga mata at saka ay nalala ang telepono number na ibinigay sa kanya noon ni Erich. Nagsimula siya mag-dial sa extension phone na nasa loob ng kanyang silid. Saglit siya naghintay habang naririnig ang pagriring ng telepono sa kabilang linya. Isa, dalawang beses at saka lamang niya narinig na may sumagot. Hello? Pwede ho ba makausap si Erich? Hindi niya na ituloy dahil agad siyang inunahan ng babae sa kabilang linya. Julio, ikaw na ba yan? Ang sabi nito. Ako nga ho. Ang sagot naman niya nang maramdamang tila nanay na nga ni Erich ang kausap niya. Noong isang araw ko pa hinihintay ang tawag mo. May lungkot sa boses ng ina ni Erich at bigla siyang kinabahan. Pagkway binitawan niya ang nakapangyabot na katotohanan. Totoo ho ba ang nilalaman ng sulat na natanggap ko mula kay Erich? Saglit na katahimikan ang sa kanila'y namagitan at unti-unti niyang naririnig ang katotohanan. Nang ibaba niya ang telepono, wala na sa kasalukuyan ng kanyang isipan. Hinipan ng hangin pabalik sa nakaraan. Kung papaanong nakilala niya ang isang walang kaparis na kaibigan sa katauhan ni Erich. Hunyo 1981. Masasabi niyang it's not a matter of choice nang magkakilala sila at maging kaibigan ni Erich. Dahil ang totoo noon, there was no other choice. Sa mahigit 35 estudyante sa loob ng kanilang classroom na magkakaklase, 3 lalaki lang ang naligaw. Siya, si Erich at isang binabae. It's only natural na maupo siya sa tabi ni Erich dahil alam niyang ito ang magiging kakampi niya sa loob ng classroom na iyon na invaded ang female species. I can't believe this. Ang pabulong niyang usal dito habang pinagmamasdan nilang dalawa ang mga babaeng naghaharutan sa kabilang row ng kanilang inuupuan. Better believe it. Ang nakangisi namang sabi na tila hindi man lamang nababother sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Totoo nga pala ang sabi ng papa, 5:1 na raw ang ratio ngayon ng babae sa lalaki. This is the living example of it. Biglang napatingin sa kanya si Erich at kumunot ang noo. Normal ka ba? Ang tanong nito. I am perfectly normal. Then better shut up and enjoy the view. Ang usal nito, sabay muling baling ng tingin sa mga kababaihang naghaharutan, habang ang iba naman sa mga ito'y nasisilipan na. Noon pa lang, alam na niya ang pinagkaiba nila ni Erich. Enjoy? How could you say that? Nakita mo nang dadalawa tayong lalaki rito. 3 pala kung isasama mo sa bilang ang isang yun. Sabay baling ng paningin sa binabae nilang kaklase na kasalukuyan nagkukwento sa mga kaibigang babae.
At ano naman ang worst na mangyayari kung dadalawa lang tayong lalaki sa loob ng classroom na to? Saglit siyang natigilan. Pagkway, hindi ba tayo parang maa-isolate dito? I mean, this is a girl's world. Hindi kaya masapawan ng mga karapatan natin bilang lalaki niyan? Pinagtawanan lang siya ni Erich. Ano bang pinagsasasabi mo? Sabay muli siyang pinagmasdan nito. Ang makapal na salamin niyang suot sa mata, ang buhok niyang sinuklay na hati sa gitna, ang polo niyang suot na long sleeve at close neck, at ang makapal na libro niyang hawak. Teka, saan ba ang planeta ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang nagtatakang tanong nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.